Hello, good morning, good afternoon, good evening to my 16,000 followers, supporters, likers, sharers, commenters, bashers, syempre, sa mga naiinggit, sa mga nagagalit, sa mga gustong ipahiya tayo, sa mga tao po na gustong pagtakpan yung relihiyon nila, yung katotohanan, no problem po. I really, really understand you. In the name of 10,000 religions all over the world, please put it in your mind. Nonong as a revealer is always respecting you, whatever it is. Your doctrines, your dogmas, your teachings, your experiences, your cultures, kung ano man po kayo, I respect you. And in return, syempre, please respect ours. Itong amin pong paniniwala, ito po ang pinakaunang relihiyon o unang paniniwala. Ito po ang basihan ko. Ayan. I-post ko na lang po siguro dito para malinawan din naman kayo. Di ba? Kasi marami nagtatanong, marami pong mananahimik na nandun sila. And I am expecting that they understand ours. Kasi actually, wala naman po talaga nagko-comment eh. Wala namang nagbabash na sa atin. Thank you very much po sa hindi po pag-bash ha. At saka sa pag-uusap natin, marami po akong nakausap na natutuwa sila sa mga post ko. At pinapanood daw po nila yung mga post ko. Thank you po. Actually, wala kayong reaction. Hindi ko nakikita yung mga comment ninyo. Pero nung nagkita tayo, natutuwa daw po kayo. At marami kayong nakukuhang kaalaman. Thank you po. So, magyayabang ka pa ba na ikaw ang pinakaunang religion? Ang pinakaunang religion po ay animism. Pinakaunang paniniwala. At yan po ay kalikasan. Paganism, nakasalig din po sa kalikasan. Lahat ng rank 1, rank 2, rank 3, rank 4, rank 5, rank 16, rank 17, rank 18, ano dami, rank 19, rank 20, rank 21, rank 38, rank 7 ba yan? Rank 11, rank 39, rank 40. Sila po ay mga halos kapareho na naniniwala na sagrado ang nature, sagrado ang kalikasan, sagrado ang earth at universe, at ang earth at universe ang tunay na katawan ng Diyos. Ayon sa paniniwala ni Dr. Jose Rizal, sa paniniwala ng aming mga ninuno, paniniwala po ng Gomez ng Burgos de Zamora. At marami pang iba. Ayan, marami pong mga pictures na naipost ko na. Hindi ko na po maisa-isa yan dito. Kung nais nyo pong malaman, seleksikin na lang po. So, tanggalin ko na lang po ito ha. We came from different religion, but our God of all God is earth at universe. Yan na lang po kasimple yun. So, yun po, kung naunawaan niyo po kami, yan po ang aming paniniwala. Then, ito yung bantayan talaga ninyo, na dapat niyo pong bantayan, at maging maingat kayo dito. Yan. Yan. Ang lagi po ginagamit ng mga mangangaral, maniwala ka lang sa hindi mo nakikita o sa hindi mo na-observe kailanman. Pwede po ba yun? Na hindi mo ma-observe ang Diyos? Na hindi observable ang Diyos? Para niya niloko ang kanyang sarili. Di ba? Sabi sa Deuteronomy 29:29, ang mga bagay na hayag ay ukol sa iyo at sa iyong mga apo. Hayag. Anong hayag? Observable. Di ba? Yung mga bagay na lihim ay ukol lang sa Diyos. Tama? So, ang observable po, yun po ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Yun po ang kanyang, dapat nating pag-aralan, dapat nating pagnilayan, dapat nating gamitin yung mga lahat ng observable. Unang-una, observable po di ba? Yung kanyang tinig ay kulog. Kita niyo po? Ang kanyang boses ay kulog. Doon pa lang kaagad, di ba? Naririnig mo kaagad. Observable nga. Ako ang ilaw, di observable nga. Di ba? So, ito po ang kanilang laging binibira, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka at napapalad ang iyong hindi nakakakita at gayon may sumasampalataya. Kaya dyan yung lusot nila palagi, yung Matthew 15:14 na yan, Lucas 6:39 at saka John 20:29, na mapalad daw ang naniniwala kahit hindi niya nakita. Hindi po usapan ang nakita dito, kundi observable. Pag sabing observable po, senses mo. Lahat ng parts ng senses. Lahat ng senses. Hindi lang mata. So, yun po yung mali nila. Kasi ang gusto na ipalusot dito, na yung Diyos ay hindi nakikita. Hindi observable. See?
Pero hindi po nila tiningnan ito, yung versikulo ng Lucas 10:23, at paglingon sa mga alagad ay sinabi niya ng bukod, mapapalad ang mga matang nangakakita ng mga bagay na inyong nangakakita. Lucas 32:3, ang mga mata nila na nangakakita ay hindi mga lalabo, at ang mga tahinga nila na nakarinig ay hindi, ay mga kakikinig. Kaya nga, tahinga, narinig mo ang boses ng Diyos na kulog, nakita ng mga mata mo na siya ay ilaw. Diba? Lucas 1:2, alinsunod sa pinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing ng nakakakita at mga ministro ng salita. So, kung ikaw ay witness, nakita ka nga, na-observe mo nga. Tapos sasabihin mo, hindi mo pa nakita. Di ba po? Yan yung mga taong namumusong sa Espiritu Santo. Kawawa po sila. Sila yung mga taong mga sinungaling na hindi daw nila talaga nakita. Yan ang problema. Ayan. Anong sabi ng Biblia? Sa mga taong hindi nakakita? Ayan mga bulag na taga-akay ang nagtuturong hindi kailanman nakita ang Diyos. Basahin niyo po sa Genesis 30, Exodus 24:10, nakita ang Diyos. Hukom 13:22, nakita ang Panginoon. Unang mga hari 22:19, nakita ang Panginoon. Second Chronicles 18:18, nakita ang Panginoon. Amos 9:1, nakita ang Panginoon. Isaiah 6:1, nakita ang Panginoon. Nakita ang Diyos. Bakit ang iba hindi nakakita? Nakita ni Juan ng Espiritu, John 1:32. Bakit ang iba hindi makakita? Kasi nga ang puso nila ay marumi. Mateo 5:8. Ang makakakita lang yung may malinis na puso. Then sa Hebrew 12:14, ang mga taong bully, ang mga taong walang kabanalan, hindi talaga nila makikita ang Diyos. Kag sa 1 John 1:11, ang mga taong masasama, hindi talaga nila nakikita yung Diyos. Kaya, malaking kasalanan na ituro mo sa iba at sabihin mong hindi kailanman nakita ang Espiritu. Yan po ang maling kasalanan na hindi na mapapatawad. Yan po ang kapusungan sa Espiritu Santo. Ewan ko lang kung mayroon pa ako na ikuan dito na verse po niyan. Hanapin ko na lang po yung kapusungan sa Espiritu Santo. Marami dito hindi ko po masyadong nakuan. Ayan. Ito, kapusungan po talaga sa Espiritu Santo ang pagtuturo na hindi daw kailanman nakita ang Espiritu. Aroy, malaking kasalanan. Paano ba yan? Yan. Tapos, marami pa nagsasabi na kapag nakita mo daw ang Diyos ay mapatay ka. Ano pa klase yan? Ha? Ayan ang sabi ng Biblia, mali. Ayan. Yung mga tao, kapag makita mo daw yung Diyos, mamamatay ka. Samantalang sa Biblia, iba. Amos 5:4, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa bayan ng Israel, hanapin ninyo ako, at kayo'y mga ngabuhay. Inyong hanapin ang Panginoon, at kayo'y mga bubuhay. Anong klase? Bakit pag makita yung Diyos, mamamatay? Grabe naman, mamamatay ka kung ang puso mo ay hindi malinis. Matthew 5:8. Kung ikaw ay walang kabanalan, Hebrew 12:14. Kung ikaw ay masamang tao, 1 John 1:11. Kaya mamamatay ka talaga. Pero kung ikaw ay mabuti ang iyong kalooban, ikaw ay mapagkumbaba, ikaw ay hindi palaaway, ikaw ay hindi masamang tao, mabubuhay ka nga talaga. Di ba? Ang linaw-linaw na sabi ng Amos 5:4. Sige, maliban na po dito, ay tanggalin po natin ito, palitan po natin ng bago na naman yan. Ayan. Ibahin na naman natin. Ipapakita ko po sa inyo ang bersikulo na nagsasabi na ang mga namumusong sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Ayan. Yun po yung dapat nyong malaman na nais ko pong ipaalam sa inyo. Kaya po, simula ngayon, huwag nyo na pong ituro na hindi nakikita at hindi mamamatay ka kapag nakita mo yung Diyos Kasi walang kapatawaran po kayo niyan, bahala kayo. Yan. Ang nagtuturo, ang pagtuturo na hindi kailanman nakita ang Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Yan po yung malaking problema. Matthew 12:32, Marcos 3:29, Lucas 12:10.
Ang bawat magsalita ng salitang laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay hindi na patatawarin. Kita mo ba naman, no? Nakita na nga ni Juan ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Naging haliging ulap na, naging haliging apoy na. Di ba? Tapos, naging di lang apoy. Tapos sabihin nyo, hindi nakikita ang Espiritu? Oh no. Yan po ang maling pagturo na walang kapatawaran. Na ituro ninyo sa tao na ang Espiritu ay hindi kailanman nakita. Mga sinungaling, mga manluloko, mga tao kayo ng demonyo, ng kasamaan. Bakit? Ito basahin natin. Para may resibo, siyempre. Hindi ko sinasabi yan, ha? O, yan. O, ito. Hindi ako nagsabi niyan. Biblia ko ang nagsabi. Mga kampo ng Satanas, ang mga nagpapakunwaring may Diyos sila kahit wala naman. Yan. Satanas na may pagkunwaring anghel ng kalimunagan sa kasakiman ng pagkunwaring salita na ipinangangalakal kayo. Di ba? Salita sila ng kasinungalingan upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Ginagamit ang relihiyon. Pasensya po, medyo masakit po ito. I respect, pero inconsistent po kasi imbalance para makahingi ng pera. Ginamit ang pangalan ng Diyos para makahingi ng pera. Yan at sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipinangangalakal kayo. Yan po ang medyo masakit. No? Sabihin ba naman na ang Espiritu ay hindi nakikita, ang Diyos ay hindi nakikita? Sinungaling yan talaga. Pasensya na po kayo, ay nakatotohanan, ingat na lang po tayo. Ako po ay magbiyahe pa kasi para po gampanan ang aking mga tungkulin. No? At sa lahat ng aking magagawa, igagampanan ko po ng buong puso ng aking tungkulin. Nonong revealer, revealing all secrets for the common good. Not to destroy, but to build. Thank you very much po and God bless us.